Hello everyone, welcome again to our YouTube channel. I'm your Research Geek 101. Let's learn together. If you're new to our channel, don't forget to like, share, and subscribe. Hindi nyo ba alam kung paano kayo mag-uumpisa magsulat ng inyong research? Ngayon, tuturuan ko kayong gumawa ng isang outline para epektibo kayong makapagsulat ng inyong pananaliksik. So, paano tayo gagawa ng outline ng ating research topic? An outline is a general plan or description of the material that is to be presented, showing the essential points in a paper. So, ibig sabihin ng outline ay isang framework, isang model, at isang structure na nagpapakita ng sequence or order ng mga topic at mga area na dinidiscuss natin sa ating research paper. Outlines are also helpful in many writing tasks as they help show the order of various topics, their relative importance, and the relationship between various topics. So makikita natin sa mismong outline natin yung kahalagahan ng mga topic natin. Kasi may nakalagay tayong main topic, tapos meron tayong nakalagay ng mga subtopic sa ilalim niya. So ang pinakamataas na pinaka-main topic natin siya ang pinaka-importante at yung mga nakapaloob o nasa ilalim niya ay yung mga lesser important o pinapakita natin dito yung sequence mismo o yung level ng importance. Ang mas nauuna na pinaka-topic natin, siya ang pinaka-importante at ang mga susunod na importante naman ay yung mga subtopics niya. Therefore, each entry is a subtopic of the subject of the outline. So makikita natin, yung pinaka-unang entry o nasa taas ng ating pinaka-outline, siya yung pinaka-main subject o main topic natin. At ang mga susunod sa kanya ay mga subtopics lamang. To give you an example, kung magsusulat tayo ng isang paper, for example, research paper, makikita natin na mayroon sa tatlong malalaking bahagi. For example, yung introduction, body, at saka conclusion. Ito ay typical na outline ng isang concept paper na kung saan i-introduce mo muna ang pinaka-topic mo, magbibigay ka ng background about sa pinaka-problem, magbibigay ka ng objective, for example, ng exploration o yung studying ginagawa mo. Tapos, ang pinaka-body, i-discuss mo in detail yung pinakamahalagang mga area o yung pinaka-main points ng mismong problema itself. Kung makikita natin sa pinaka-outline natin, merong leveling, no? Yung pinaka-first level, may second level, merong third level, and so on and so forth. At ang pinaka-last naman part ng ating outline dito ay ang conclusion na kung saan makikita natin na kailangan sa pinaka-last part, kailangan natin mag-summarize o magbigay tayo ng explanation kung bakit naging ganon ang standpoint natin. So ito ay isang uri lamang ng outline. Actually, maraming klase ng outline na ginagawa sa research. Ang research paper ay isang uri ng outline na kung saan meron yung mga mahalagang mga parts, no? Yung mga part din ng research, meron din siyang outline or structure kung paano siya isusulat. Mahalaga na magkaroon tayo ng outline sa isang research because binibigyan ito ng guidance ang researcher gaya natin kung paano ba magsusulat, saan tayo mag-uumpisa, ano ang susunod, at paano natin wawakasan yung pinaka-presentation o pinaka-discussion ng ating research paper o yung mga part ng research paper na kailangan nating gawin. Mahalaga na malaman natin na bago tayo makagawa ng isang outline ay kailangan meron tayong thesis statement. So ano ba ang thesis statement at bakit ito mahalaga? Sabi rito, all outlines should begin with a thesis statement of summarizing sentence. Ibig sabihin, meron daw thesis statement in a sentence form na nakalahad sa ating mismong paper bago tayo makakagawa ng outline. Ang thesis statement na ito ay pinapakita ang pinaka-central idea. Ano ba nakapaloob sa mismong thesis statement? Andyan yung ating pinaka-main point, claim, or argument na pinapresent natin sa ating paper. It must always be a complete grammatical sentence, specific and brief, which expresses the point of view you are taking towards the subject. Kailangan na sa mismong thesis statement natin ay specific and brief. Kita na kaagad kung ano ang topic at kung ano ang pwedeng i-explore natin sa mga topic na iyon o sa mga area na nakapaloob doon sa mismong statement natin. Example natin dito sa ating research topic na choosing college courses, ang pinaka-thesis statement natin ay, the decisions I have to make in choosing college courses depend on larger questions I am beginning to ask myself about my life work. So, ibig sabihin, bago ko man daw siya pumili ng kurso, ito ay nakadepende doon sa mismong mga tanong na sa kanyang sarili kung paano nyo ba magagamit itong kurso na ito sa kanyang gusto maging trabaho sa hinaharap. Ang mahalaga sa ating thesis statement ay bukod sa pinapaliwanag niya o pinapresent niya ang ating main point, claim at argument,
ay malinaw na dito kung anong mga topic ang pwede natin i-explore. Ngayon, i-represent ko naman sa inyo ang dalawang uri ng outline. Ito ang topic outline at saka ang sentence outline. Anong pinagkaiba ng dalawa? In the topic outline, the headings are given as single words or brief phrases. So sa mismong topic outline, nakalahad lamang sa single word or words or mga brief phrase or phrases lamang yung ating pinaka-topics at mga subtopics natin. Sa sentence outline naman, as the name implies, all the headings are expressed in complete sentences. So naka-sentence form ang presentation ng ating topic at ng ating mga subtopics. For example, meron tayo ditong thesis statement. Gaya lang din ng thesis statement natin kanina. The decisions I have to make in choosing college courses depend on large questions I am beginning to ask myself about my life work. Ano ang topic outline natin dito? Sa pinaka-main topic natin, ang pinaka-phrases natin dito ay two decisions described, definitions of the problem, temporary resolutions of the problem. At meron tayong mga subtopics dito. Ang subtopic natin sa pinaka-main topic number 1 natin ay art history or chemistry, a third year of French. At meron tayong mga subtopics dun sa ating mismong subtopic. Kung makikita natin dito, no, naka-phrases or words lamang ang naka-present sa mismong outline natin or dun sa mga levels ng mismong outline na dinidiscuss natin sa pinaka-mismong body, no, ng ating outline. Sa sentence outline naman, kung makikita natin dito, naka-sentence form, no? Nag-i-start tayo dito sa mismong idea at nagkatapos tayo sa mismong period. This indicates na yung mismong presentation ng ating outline ay naka-sentence form. Again, meron tayong pinaka-main topic, meron din tayong mga subtopics at sub-subtopics dito. So, ano ang mga rule na dapat natin sundin sa paggawa ng outline? Una, we need to subdivide topics by a system of numbers and letters followed by a period. Kailangan daw gumamit tayo ng sistema ng numbering tsaka lettering. In this particular example, na naka-alphanumeric ang ating outline, alphanumeric kasi combination ito ng ating mga numbers and letters, makikita natin na unang pinresent dito yung ating Roman numerals. Tapos sinundan ng period, tapos yung ating capitalized letters, sinundan ng period, tapos yung ating Arabic numbers, na sinundan naman ng period, tapos yung ating small letters, no, na sinundan naman ng ating period. So, ganun ang sequencing natin. May mga pagkakataon na kung saan, no, meron pa tayong susunod no, after ng small letters. In this case, no, pwede nating sundan ito ng maliit na presentation ng ating Roman numerals. Ang ikalawa naman natin rule pagdating sa outlining ay ang kailangan daw yung ating mga heading tsaka yung ating subheading ay merong at least 2 parts, no? Ito yung pinaka-minimum na number of parts no, ng ating heading at saka subheadings. Hindi pwedeng isa yung subheading mo tapos walang susunod. Kasi sa outline natin, no, lagi meron tayong leveling. Same lang din sa ating subheadings. Ang pinaka-minimum na subheadings natin ay 2. Hindi pwedeng isa lang ang subheading, no, na naka-anchor or nakapailalim sa mismong main heading natin. So, ganun ang rule natin. Same lang din sa sub-subheadings. Kailangan meron tayong minimum of at least 2 no, na sub-subheadings. Ikatlong rule natin, headings for parts of the paper or speech such as introduction, body, and conclusion should not be used. Commonly kasi itong introduction, body, and conclusion, ito ay mga paragraph, no, outline kung paano pinapresent. For example, dinidiscuss yung isang concept paper o di naman kaya yung mismong presentation, no, ng introduction na kung saan i-introduce muna yung pinaka-topic tapos mag-discuss ka ng pinaka all about ng pinaka-topic na yon o yung mga problems na involved doon o yung mga issues na nakapaloob doon and then magko-conclude ka or magsa-summarize ka later on. However, sa mismong outlining kasi natin, no, ang pinaka-main focus natin dito ay hindi naman talaga yung pinaka-main section na yon. Kung hindi yung pinaka subtopics or yung mga nakapaloob ng mga areas or mga ideas sa loob na yon. So, commonly, yun ang ginagawa natin ng pinaka-outline. So, hintay after doon sa pinaka-main section ha, ang pinaka-ina-outline talaga natin yung mismong laman ng pinaka-main section na yon. At kung ano ang mga nakapaloob doon na naka-reflect
or naka-indicate sa mismong outline na pwede natin gawin doon sa mga sections na iyon. Ika-apat na rule natin is be consistent. Do not mix up the two types of outlines. Use either whole sentences or brief phrases. No, do not use both. So, ibig sabihin, kung topic outline ang gusto mong gawing outline, topic outline lang. Kung sentence outline, ay sentence outline lang. Para at least consistent tayo. Huwag natin silang paghaluin kasi magugulo ang ating presentation. So what are the key components of an outline? Una, we need to observe and to look at parallelism. Ito yung grammatical consistency. For example, a point and its subpoints should have similar grammatical structures. Kung nag-uumpisa, for example, ang pinaka-outline natin in this particular case, tayo ay naka-sentence outline, na kung nag-uumpisa ito sa verb, kailangan yung mga subheadings, sub-subheadings natin ay nag-i-start din sa pinaka-verb. Ito yung tawag ating grammatical consistency. Kapag ka noun naman, for example, ng presentation, nag-i-start lahat sa noun, mag-i-start din lahat ng mga subheadings sa noun. The second component is about coordination. We need to make sure that there are equal weight of equal list levels. So, ibig sabihin, the subheadings you choose should be of the same importance as the other subheadings of the same level. Yung mga iba't ibang heading and subheadings natin ay meron silang pare-parehong level of importance. Ibig sabihin, kung ito ang pinaka subheading 1 and then subheading 2, kailangan pareho yung kanilang halaga. No, at equally yung bigat na kanilang weight o yung bigat ng kanilang importance sa ating pag-aaral. Gayun din yung mga subheadings natin na naka-under sa mga heading na ito. Kailangan siguraduhin natin na sila ay of the same weight of importance. Ang ikatlong component naman natin ay ang subordination. Ibig sabihin, ang presentation ng ating mga concept or topic or subtopics or subconcepts ay from general to particular. Ibig sabihin, meron kang pinaka-main concept, tapos ang nakapaloob o nasa ilalim niya ay ang pinaka-subconcepts. Gayon din kung meron kang pinaka-main topic, ang nasa ilalim niya o nakapaloob naman sa kanya ay ang mga subtopics. So kung titignan natin, the first heading shall be the most general and each next subheading shall become more particular. So, sa sequencing natin or sa order natin, kung makikita natin, sa example natin dito, ang pinaka-main heading natin, sa ilalim niya, meron tayong pinaka-subheading, tapos sumunod sa kanya ay ang sub-subheading naman niya. Kung titignan natin, hindi sila pantay-pantay kasi pinapakita nito yung order at yung level of importance. Hindi pwede na magkapantay sa presentation, or sa pinaka-level natin. Si main concept, tapos si subconcept, or si subconcept at saka si sub-subconcept ay magkatapat. Kung titignan natin sa ilalim ni pinaka-main topic or main concept, naka-indent ang pinaka-sumunod nating subtopic. Tapos sa ilalim naman ng subtopic, yung sub-subtopic ay naka-indent din siya. So, ibig sabihin, hindi sila pantay-pantay. Pinapakita nito yung leveling o yung pinaka-subordination natin. So, kailangan i-observe natin yung kapag gumagawa tayo ng outline. Ang ika-apat na component naman ay ang division o ang informational breakdown. Kailangan daw siguraduhin natin hanggat maaari ay balanse yung distribution o yung pinaka-division ng ating mga points o ng ating mga heading or subheadings sa ginagawa nating outline. Wala naman tayong limit kung gaano kadami yung pinaka-subheadings na pwede natin gawin. Pero as a general rule, kailangan at least dalawa, minimum of 2, yung ating mga subpoints o yung ating subdivisions sa ating mga subheadings at mga sub-subheadings natin. Para at least masundan pa rin natin yung pinaka-general rule na meron tayong leveling doon sa ating outline. As much as possible, wag din naman sobrang dami yung ating divisions na gagawin. Kasi baka mamalito na o maguluhan na yung ating mga reader. At the same time, baka mamaya yung ibang mga ginawa natin mga heading at mga subheadings ay hindi na pala of equal presentation or of equal importance ang kanilang presentation sa ating outline. So, kailangan i-consider din natin yung pinaka-division ng mga information or mga konsepto o yung mga topic na pinapresent natin sa ating outline. So,
So kanina sinabi natin na ang mismong outline ay ginagamit din sa ating research paper o ang mismong research paper natin ay meron ding outline na sinusundan. So example natin dito, yung ating konsepto sa paglalahad ng mismong research paper natin, yung pinaka full-blown paper o yung paper na pwede natin i-publish or i-present. No, at the same time, yung pinaka-basic presentation ng isang research paper, for example, ang concept paper na napakadali lang, no, paano natin siya i-represent based dun sa outline at yung mismong content o yung mismong paragraph, paano natin isusulat yung mga paragraph na yon. Dumako muna tayo no sa basic example no ng research na pinapagawa sa atin yung concept paper wherein in-outline lang natin yung pinaka three main parts or three main sections. So introduction, yung body at saka conclusion. Sa introduction, no, kailangan natin ilagay for example sa first paragraph no, yung ating thesis statement or pinaka-topic natin, yung objectives or purpose ng ating study. Tapos sa pinaka-body, depende kung ilang paragraphs ang gusto nyo gawin sa pinaka-body. Ang mahalaga nakalagay dyan sa ating body paragraphs, yung pinaka-main arguments natin, yung pinaka-main claims natin. Ang general rule naman natin dyan yung rule of three, no? Mag-start kayo sa strong argument followed by a stronger argument and no, finalize nyo with the strongest argument na pwede nyo ilahad. And ang pinaka-last section natin ay ang conclusion no, na nagsa-summarize sa lahat ng mga arguments na present natin at nag-justify din sa pinaka-final position natin sa issue na tinatakle natin sa ating concept paper. So that is the basic outline, no, paragraph outline, for example, na isang concept paper. Next naman sa ating pinaka-outline, commonly sa isang full-blown research paper, no, depende yan sa format ng ating institution, kung ano naman kasi pinapagamit sa ating format or structure or sequencing ng mga parts no, ng research paper na pinapagawa sa atin, ay wala namang problema. No, mahalaga lang ay masundan natin yon at magamit natin no, ng maayos yung pinaka-formatting at the same time masundan natin at mai-present natin lahat ng mga parts na laman ng format na yon. Pero ang common na ginagamit ay ang tinatawag nating APA o American Psychological Association format na typical na ang kanyang sectioning ay encapsulate sa acronym nating IMRAD o Introduction, Method, Results, and Discussion. Ibig sabihin, mauuna muna si Introduction, si Method, tapos si Result, at saka Discussion. Actually, iba rin mga format sa ibang mga formatting style. Bagaman iba-iba ang tawag sa kanilang mga sections, ay halos pareho din ang sinusundan na sequencing o order. Kailangan mag-introduce ka muna ng pinaka-background ng study mo, no, all about sa study mo, brief information tungkol sa study mo, and of course, no, nakalagay din dyan yung pinaka-key objectives, yung pinaka-reason why you are conducting the study at yung mga evidence na nagsusupport no, kung bakit kailangan gawin ng pag-aaral. Same na din, for example, no, pwede mo ilahad dyan yung pinaka-nakita ng research gap dun sa mga initial natin na review ng mga literature na available or research gapping na ginawa natin. So, pwede maging laman yun ng introduction. Kapag method naman ang pinag-uusapan, no, we are detailing here ang pinaka-methods and materials, procedures, and processes na ginamit sa pag-aaral. Particularly, anong klase ng data ang ginather, paano nag-gather ng data, sino yung mga taong involved or material or processes na involved, yung mga data analysis tools, data gathering tools, and so on and so forth. Pag results naman, we are presenting the findings and commonly, pinapresent ang mga findings through text or narratives, through figures or tables, no, na nire-represent or laman yung mga result na nakuha natin from the data gathering tools at data gathering procedure na ginamit natin. Ang pinaka-last part naman is commonly yung discussion natin na pinapresent yung mismong context ng pag-aaral, no, yung importance ng pinaka-result na nag-gather natin. Minsan nag-i-implicate tayo dyan. At the same time, no, nagsusupport tayo doon sa mismong hypothesis na present natin or assumption na present natin. Minsan naglalagay din tayo dyan ng mga literature na nagsusuporta para ma-enrich yung discussion natin. May mga pagkakataon na kung saan no, ang literature naman naka-infused na or embedded na sa pinaka-results, no? Depende sa format na sinusundan natin. However, sa discussion din, no, madalas sinisingit dyan sa iba namang mga format ay nakahiwalay
yung pinaka-summary, conclusions, or recommendations. O sa ibang format naman, conclusions and recommendations na lang based sa mga questions na ni-raise natin sa ating statement of the problem at doon sa mismong mga findings na nakuha natin sa ating data gathering procedure and data analysis. So, ito yung common no, na outline ng research paper na pinapresent natin. Basta kapag research paper outline na pinag-uusapan, we are just dealing with the basic format on how we are going to write no, our research paper. So, ano ang mga common presentation ng isang outline? So, we have here 3 common presentations, yung alphanumeric outline, decimal outline, at saka ating full sentence outline. Anong pinagkaiba ng tatlo? Sa ating alphanumeric outline, it combines yung ating numerals at saka yung or numbers at saka yung ating letters. So, it combines numbers and letters. For example, no, sa sequence or order natin, mauna muna si Roman numerals, followed by capitalized letters, followed by Arabic numbers, and followed by lowercase letters. So, ganun ang sequence or order natin sa presentation ng outline. At kapag tayo ay sumusulat ng alphanumeric outline, tayo ay naka-short notes lang at hindi naka-full sentence. Ibig sabihin, short notes, no, it's either word or words or phrase or phrases lang ang nakalagay na topic or subtopic or sub-subtopic or main concept, sub-concept or sub-subconcepts. Kapag naman decimal outline, ang ating presentation ay similar sa alphanumeric, no, ang pinagkaiba lang yung ating numbering system. It uses yung ating decimal point. No, yung ating 1 decimal point, 2 decimal points, 3 decimal points. So, ibig sabihin sa leveling natin, for example, ang first level natin ay ang pinaka naka 1 decimal point. Ang second level ay naka 2 decimal points. Ang third level ay naka 3 decimal points. Kapag full sentence outline naman, halos ito ay similar sa ating alphanumeric presentation ng ating outline. Ang pinagkaiba lang is that naka-sentence case tayo. No? Naka-sentence case yung pinaka-outline natin. So, ibig sabihin, hindi naka-word or hindi naka-words or naka-phrase at hindi rin naka-phrases yung presentation, kung hindi naka-sentence o di naman kaya kung yung mismong paragraph outline natin, no, naka-by paragraph yung ating presentation ng outline ng ating mga paragraphs. So, ganun ang pinagkaiba ng tatlong outline na yan na pwede natin gamitin kapag gumagawa tayo ng outline sa ating research paper. It's either sa format ng ating pinakabuong papel sa ating mga sections o hindi naman kaya sa mismong parts ng ating mga sections ng research paper. Again, this is your Research Geek 101. Kita-kits tayo sa susunod nating research journey.